Si Iyana Castillo ay isang 23 anyos na maganda at masipag na dalaga. Puno siya ng pangarap para sa sarili at para sa pamilya. Hindi na siya nagka-interes sa pag-ibig simula nung hiwalayan siya ng kaniyang unang boyfriend. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Wala na akong balak makipagbalikan sa'yo. Sa kabilang banda naman, si Darren Zamora, 25 years old, nag-iisang tagapagmana ng Zamora Construction Firm, isang makisig at binatang laki sa yaman. Iya, nasa ng brief ko? That's custom made. Minsang naging magkasintahan, ngayon muli na namang nagkaharap matapos ang mahabang panahon. Isang hindi inaasahang sitwasyon ang naglapit sa kanilang dalawa, kasabay ng pagbabalik ng mga damdaming pilit na nilang kinalimutan. Ngunit sa pagkakataong ito, kaya pa kayang buuin muli ang nasira o mananatili na lamang silang bahagi ng nakaraan ng isa't isa? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Tales of Siren. Iya, kailangan mag-focus sa bagong branch ng laundry shop ha. Alam mo naman na malapit yun sa mga mamahaling kondo. Isang maling feedback lang ng mga customer ay baka mapasara tayo. Bilin sa kanya ni Marife. Agad tumango si Iya. Naintindihan ang sinasabi ng mga kaibigan. Pasensya ka na talaga, Iya. Kung kaya ko lang talaga itutulungan kita. Kaso alam mo naman ang lagay ko ngayon. Dagdag pa ni Marife, sabay nguso sa sariling tiyan. Ngumiti si Iya. Ano ka ba, Fe? Wala yun. Tsaka trabaho at responsibilidad ko naman to. Sino pa bang magtutulungan kundi tayo rin, hindi ba? Sinuklian rin siya ng ngiti ni Marife nang marinig ang kaniyang sinabi. Thank you, Iya. Oh, habang nandun ka sa shop, sulitin mong pagkakataon ng humanap ng mga papi. Naku, Borta at Pogi na lang ang hahanapin mo dahil siguradong mayayaman ang lahat ng nandyan. Sus, alam mo namang wala akong interes sa ganyan. Bagot na sabi ni Iya. Wala lang ba talagang interes or may hinihintay pa rin? Nanunugsong sabi ni Marife. Pinandilatan niya ng mata si Marife na tuwang-tuwa sa reaksyon niya. Fe, manahimik ka nga. Sige na, bye na. Hinahanap ko na ng bebe mo. Sabi ni Iya tsaka pinatay na ang video kahit tumatawa pa ang kaibigan. Kita niya kasi mula sa screen ng boyfriend nito na sumisilip at tinatawag na si Fe. Si Iyana Castillo, o mas kilala sa tawag na Iya, ay isang magandang babae. Ang ganda niya ay yung natural na kahit hindi magkolorete ay litaw na litaw pa rin. Ang buhok niya ay maikli at hanggang leeg lamang. Hindi siya takot magpaiksi ng buhok dahil naniniwala siyang mas komportable yon, lalo na't abala siya palagi sa trabaho. Dahil sa gupit niya, mas lumalabas ang magandang hugis ng kaniyang muka. Matangos na ilong at mga kulay tsokolating mata. Balingkinitan si Iya dahil likas siyang aktibo. Mahilig siyang kumilos at mag-asikaso ng kahit anong gawain, kaya halos hindi siya natatambay ng matagal. Madalas sabihin ng mga tao na kahit simpleng shirt at maong lang ang suot niya, may dating pa rin siya. Hindi siya yung tipong laging naka-makeup dahil minsan lip tint at pulbos lang ang gamit niya pero fresh pa rin siyang tingnan. Ang kagandahan niya ay laging effortless kaya ligawin ng kolehiyo. Pati rin naman ngayon, sadyang wala lang talaga siyang pinagtutuunan ng pansin kahit sino. Pero hindi lang sa itsura nakikita ang ganda ni Iya. Sa ugali at kilos niya, doon mas lalo siyang hinahangaan. Kapag kakilala mo na siya, mararamdaman mong madaldal din siya, may sense of humor at marunong makisama. Pagkatapos nilang magtapos ng kolehiyo, hindi na naisip ni Iya na magtrabaho muna sa opisina tulad ng karamihan. Ang gusto niya ay agad na magtayo ng negosyo. Kaya naman kasabay ng kaibigan niyang si Marife, itinayo nilang laundry shop. College friends sila ni Marife
at matagal na nilang pinag-uusapan ang idea ng pagkakaroon ng sariling business na sabay nilang palalakihin. Naging maganda ang takbo ng negosyo nila. Sa umpisa, maliit lang, isang branch na malapit sa kanilang subdivision. Doon sila nagtuon ng oras at effort. Kahit hindi sila sanay sa operasyon ng laundry, pinag-aralan nila at lahat mula sa pagkuha ng mga staff sa paggamit ng mga makina hanggang sa tamang chemicals na ginagamit para sa paglaba. Walang arte si Iya sa ganung bagay. Handa siyang magbuhat ng mabibigat na laundry bag, magpakintab ng sahig ng shop at mag-check ng bawat detalye. Habang tumatagal mas lalo pang naging hands-on si Iya, habang si Marife naman ay naging abala sa kaniyang personal na buhay, lalo na nang makilala nito ang kaniyang foreign boyfriend. Sa kalaunan, nabuntis si Marife at lumipad patungong ibang bansa para doon manganak at doon na pansamantalang tumira. Sa ngayon, halos online na lang ang pakikisalamuhan ni Marife sa kanilang negosyo. Kaya halos lahat ng operasyon dito sa Pilipinas ay naiwan kay Iya. Pero hindi yun naging pabigat para kay Iya. Sa totoo lang, mas gusto niya na siya mismo ang nakikita sa shop, nakikipag-usap sa mga empleyado at nag-aasikaso ng mga problema. Kahit pwede naman siyang umupo na lang at magbigay ng utos, mas pinipili niyang magtrabaho kasama ng iba. Para sa kanya, doon niya mas nakilala ang negosyo at mas natutunan niya kung paano ito mapapaganda. Ngayon, lalo pang lumaki ang business nila. May bagong branch na sila, malapit sa mga high-end na kondo sa lungsod. Mas malaki at mas mataas ang expectations ng mga kliyente roon. Alam ni Iya na hindi biro ang lokasyong yon dahil kailangang magandang serbisyo, dahil iba ang klase ng customer na pumupunta doon. Kaya siya mismo ang tumutok. Nang matapos ang tawag ay agad na rin siyang nag-ayos para pumunta sa shop. Nagsuot lamang siya ng simpleng off-shoulder top at trouser. Nang makarating sa shop ay agad siyang binati ng mga empleyadong naroon. Nagsisimula ng mga ito na mag-ayos para sa pagbubukas ng shop. "Ma'am Iya, magandang umaga po." "Hala ma'am, ang aga niyo naman po. Good morning." Sabay-sabay na bumati sa kaniyang mga empleyado. Ngumiti si Iya at inilapag ang sling bag niya sa gilid ng mesa. "Magandang umaga rin. Ano, handa na ba kayo sa araw na to? Kaya ba?" "Oo naman po ma'am, kami pa. Lalo na't nandito ang maganda naming boss." Pambobola sa kanya ng isang babaeng empleyado. "Hay nako, ikaw talaga. Nakuha mo pang mambola. O siya sige, tulungan ko na kayo riyan." Pagbukas ng shop ay unti-unting dumating ang mga customer. Isa-isa silang nagdadala ng laundry bags at karamihan ay mga kasambahay at PA ng mga nakatira sa mga kondo malapit doon. Agad naging busy ang lahat. May kumukuha ng mga detalye, may nagtitimbang ng labada at may naghahabot ng mga claim stub. Bandang 12:00, ramdam na ni Iya ang bigat sa likod at mga braso. Pawis na pawis siya kahit may aircon dahil sa kakakilos. Tumigil muna siya at umupo sa isang bakanting upuan sa gilid para saglit na uminom mula sa tumbler niya. "Grabe, dinagsa agad kami." Bulong niya sa sarili. Pinapahira ng noo gamit ang maliit na panyo. Bigla siyang napalingon nang makarinig ng impit na tili ng isa sa kaniyang mga staff. "OMG! Ang pogi niya!" Pabulong pero excited na sabi ng isa. "Hoy, huwag kang maingay. Baka marinig tayo." Sagot ng kasama nito, ngunit parehong hindi mapigilang magtawanan. Napakunot ang noo ni Iya. Narinig niya pa ang isa pang bulong. "Naku, mukhang yayamanin, parang artista." Napatayo si Iya at sinilip kung sinong tinutukoy nila. Sa may entrance ay may isang lalaking nakatalikod kausap ang isa sa mga empleyado nila. May dala itong malaking laundry bag at nakasuot ng simpleng dark polo shirt at jeans. Kahit hindi pa niya nakikita ang muka, may kung anong pamilyar na pakiramdam ang tumama sa kanya. Ang tindig, ang malapad na balikat,
ang paraan ng pagtayo nito. Parang biglang bumagal ang paligid para kay Iya at nang humarap ang lalaki, halos manigas siya sa kinatatayuan. Darren? Mahina ngunit malinaw ang pagkakabigkas niya. Hindi makapaniwala. Napangiti ang lalaki nang makita siya. Iyan. Talagang ang pamilyar na pamilyar kay Iya ang lalaki. Dahil ito'y walang iba kundi ang kaniyang ex. Si Darren Zamora. Siyang tipo ng lalaki na kahit wala pang ginagawa ay mapapatingin ka talaga at makukuha ang atensyon mo. Hindi rin may pagkakailang kaniyang angking kagapuhan. Matangos ang ilong, defined ang panga, at may mga matang matalim na parang laging seryoso. Dark brown ang kulay nito at kapag tumingin siya, pakiramdam mo'y diretso kang tinitingnan hanggang kaluluwa. Makalaglag panty kung tawagin ng iba. Matangkad siya, nasa 6 na talampakan at halatang alaga ang katawan. Hindi naman sobrang laki ng katawan nito na parang bato na kung titignan. Sakto lang para magmukhang fit at masculine. Unang tingin mo pa lang sa kanya ay alam mong galing sa mayamang angkan dahil sa kung paano niya dalhin ang sarili sa publiko. Laging maayos ang tindig. Papasa nga itong modelo kung sakali. Si Darren ay heir ng Zamora Construction Firm. Isa sa malalaking negosyo ng pamilya nila. Lumaki siyang exposed sa mundo ng business at matitinding pressure bilang susunod na hawak ng kumpanya. Kaya't dala niya lagi yung aura ng authority at kumpiyansa. Dahil hindi niya kailangan magsalita ng marami para maramdaman mong may bigat ang presensya niya. Siya lamang kasing nag-iisang anak at apo ng mga Zamora, kaya sa kanya nakaatang ang mga responsibilidad. Parang binuhusan si Iya ng malamig na tubig. Literal na nasa harap niya ngayon ang taong kailanman ay ayaw niya nang makita. Nanindig ang balahibo niya at otomatikong lumabas ang tanong sa kaniyang bibig. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Wala akong balak makapagbalikan sa'yo. Medyo napatas pa ng bahagya ang kaniyang boses. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng mga nakarinig sa sinabing yun ni Iya, kahit ang mga staff. Pero napansin niya lang si Darren na may kakaibang kislapang ng lalaking mga mata. Makalipas ang ilang segundo ay nagkibit balikat si Darren habang hindi pa rin nawawala ang bahagyang pilyong ngiti sa labi. Magpapalandry ako. It was recommended by a friend. Napatingin si Iya sa mga staff niyang halos hindi makapaniwala sa nakikitang tensyon. Napahiya siya bigla at parang gusto niyang lamunin ng lupa. Namula tuloy ang pisngi niya sa labis na kahihiyan. Parang lumalabas tuloy ay nag-a-assume siya na siyang pinunta ni Darren dito dahil sa kaniyang tanong. Ganun ba? Sagot niya. Medyo mahina na. Sabay tingin sa gilid na parang gusto nang umiwas. Kayo nang bahala. Nagulat ang mga empleyado niya dahil sa biglaang utos kahit nagmamadali ang mga itong sinubukang kunin ang laundry bag na dala ni Darren. Actually, gusto ko ikaw ang ma-assign para sa mga damit ko. You know, I'm a bit meticulous about them. Nek mo? Kahit nga $350 na t-shirt na hindi pa nalaban na excited na sinuot mo dahil regalo ko? Sa isip ni Iya na hindi niya na isinatinig pa. Nanunod sa kaniyang mga empleyado kaya walang nagawa si Iya kundi tumango at pumayag na lang. Okay. Maikling sagot ni Iya. Ayaw na ng kung anumang diskusyon na kasamang lalaking nasa harap niya. Take care of my clothes. I'll be coming back to get them after. Naramdaman ni Iya na lalo pang uminit ang pisngi niya. Hindi niya alam kung dahil sa inis, hiya o halo ng kaba. I'll see you soon. Dagdag pa ng binata bago umalis. Pahagis na binato ni Iya ang mga damit mula sa laundry bag ni Darren papunta sa loob ng washing machine. Malakas ang bagsak ng bawat piraso ng damit na tila ba bawat isa ay ang mukha ng ex niyang bigla na lang sumulpot sa buhay niya. Kainis naman. Bakit pa siya dito nagpa-laundry? Sa dami-dami ng laundry shop?
Bulong niya habang kinukuyom ang sariling kamao. Ma'am, okay lang po ba kayo? Gusto niyo po kami lang gumawa niyan? Tanong ng isa sa staff na halatang nag-aalala sa bigat ng kilos ni Iya. Umiling siya at pilit na ngumiti. Kaya ko na, don't worry, ako na. Sinubukan ni Iya na kumalma habang inaayos ang trabaho. Ipinahiya na nga niya ang sarili kanina sa harap ng mga empleyado, kaya ayaw niya pang gumawa ng isa pang eksena ngayon. Tumango lang ang mga staff at kahit hindi sigurado, ay nagpatuloy na lang sa kanilang trabaho. Habang naglalagay siya ng mga damit, bigla niyang nahawakan ng isang pamilyar na t-shirt. Napahinto siya, kinilatis niya yon at nanlaki ang mata. Hindi pwede. Mahina niyang sambit. Isa yun sa mga t-shirt na regalo niya kay Darren nung anniversary nila ng college. Gusto niya talagang bigyan ng binata ng something special para sa mahalagang okasyon ng relasyon nila. Kaya kahit kulang ang allowance ay nagtabi talaga siya para may maibigay kay Darren. Hiyang-hiya pa siya noon dahil ang regalo sa kanya ni Darren ay mamahaling jewelry set na sigurado siyang nagkakahalaga ng baon niya na ng ilang taon. Pero hindi alintana ni Darren ang pagkakaiba ng regalo nila. Naaalala pa rin niyang mangiti ng binata nang matanggap yon, na para bang sobrang magarbong binigay niya. Tinanong niya pa nga ito bakit sobrang saya niya at ang sagot ni Darren, dahil daw galing kay Iya. Medyo kupas na nga lang ang t-shirt na ito ngayon, pero malinaw na yun dahil may maliit na stitch initial sa ilalim na siya mismo ang nagtahi. Hay, ang cheesy nga talaga niya nung araw. Bakit nasa kanya pa to? Akala ko, tinapon niya na to kasabay ng relasyon namin. Galit at sama ng loob ang lumukob sa isip ni Iya ng oras na yon. Napapikit siya sandali pero agad ding nagpatuloy. Pilit niya itong binabaliwala at nilagay na rin sa loob ng washing machine. Pagkatapos ng ilang oras, tapos na rin ang labahan. Maingat niyang tiniklop ang mga ito at nilagay sa malinis na laundry bag na ready for pick-up. Kahit pinipigilan niya, hindi malis ang kaba sa dibdib niya dahil alam niyang babalik si Darren. At hindi nga siya nagkamali. Kinabukasan, eksakto sa opening hours, bumukas ang pintuan ng shop. Good morning. Confident na bati ni Darren. Suot ang simpleng white shirt at maong pero halatang mamahalin ng relo at sapatos. Halos mapalunok ang ilan sa staff niya. Sir, good morning po. Bati agad ng isa. Nakatayo lang si Iya sa gilid at pinipilit na maging kalmado. Here, for my clothes. Sabi ni Darren, diretso sa counter pero pagkatapos ay agad siyang lumingon kay Iya. Umiwas ng tingin si Iya dahil parang napapaso siya sa tinginan ng lalaking ito. Dali-daling kinuha ng staff ang laundry bag at lumapit kay Darren. Ito na po, sir. Inabot ng staff ang laundry bag. Inabot yun ni Darren at ngumiti sa staff. Kitang-kita ni Iya kung paano namula ang babae dahil sa ngiti ni Darren. Buisit, masyado naman tong papogi. Sa isip ni Iya. Halos malaglag sa kanyang kinauupuan si Iya nang bigla na lamang lumingon si Darren sa kanya. Ang sama pa naman ang tingin niya sa binata. Ikaw bang nag-ayos nito? Katulad ng gusto ko? Tanong ni Darren. Tumango na lang si Iya dahil yun naman talaga ang totoo. Hindi na siya nagsalita dahil ayaw niya nang humaba pang pag-uusap nila. Really? Okay, I like it. Maybe I'll be a regular here. Nanlaki ang mga mata ni Iya. Naman, ayaw niya na nga itong makita Tapos magiging regular pa ito rito? Akala niya pa naman ay ito na ang huling pagkikita nila. Dapat na ba siyang tumigil sa pagpunta rito sa shop? Pero ayaw niya namang ganoon dahil parang hindi naman siya professional sa lagay na yon. Anong irarason niya kay Marife? Na tumigil na siya sa pagmamonitor ng shop dahil lang sa ex niya? Nagabot ng pera si Darren na ibinaba niya sa counter.
Naguluhan si Iya. Nagbayad ka na raw kahapon, sabi ng mga staff. Yes. Oh, anong gagawin ko dyan? Takang tanong ni Iya sabay turo sa perang nakalapag. That's my tip. I like your service. Naramdaman ni Iya ang pagtaas ng kaniyang dugo sa pisngi dahil sa sinabi ni Darren. Pero anong tip? Sa hinuha ni Iya ay 10,000 ang nakalapag ngayon sa harap niya. Sobra-sobra pa kahit sa presyo ng mismong laundry service. Sir, sobra po yata to, sabi ng empleyado. It's a tip. Keep it. Madiing sabi ni Darren. Thank you, Yana. Napatigil si Iya dahil hindi alam ang isasagot. Ang tanging nagawa niya lang ay bahagyang tango kahit na nagiinit pa rin ang pisngi niya. Lumabas na si Darren. Pero bago siya tuluyang makalayo ay sumulya pa siya ulit, diretso kay Iya. Grabe ma'am, ang galante naman ni sir. Sabi pa ng isang staff. Oo nga ma'am, ang konti lang naman ang mga damit niya. Wala ngang 1,000 ang bill niya na bayad na kahapon pa. Baka naman nagustuhan lang talaga. Di ba maganda ang gamit nating detergent? Oo, yun nga. Baka nabanguhan. Kumbinsi ni Iya sa mga staff pero mas parang kinukumbinsi niya ang kanyang sarili. Hindi niya nga po chinek yung mga damit, ma'am. Baka naman hindi yung damit ang nagustuhan. Piling sabi pa ng isa. Ano ba kayo? Ayaw niyo ba nun? At may extra kayo? Hayaan na lang natin at magsibalik na tayo sa trabaho. Ilang minuto lang ang lumipas. Biglang bumukas ulit ang pintuan ng shop. Pumasok si Darren na mas mabilis ang lakad. Nagulat ang mga staff pati na rin si Iya dahil kakaalis lang nito tapos biglang bumalik. Sir, may kailangan po ba kayo? May nakalimutan po kayo? Tanong ng isang staff pero agad na napako ang tingin ni Darren kay Iya. Iya, where's my brief? Malakas niyang sabi dahilan para magulat ang lahat. Ano? Halos mabasag ang boses ni Iya sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala kung tama ba ang pagkakarinig niya o bangungot lang ba ito kahit tanghaling tapat naman. Naglakad palapit si Darren. May kumpiyansang halong yabang ang bawat hakbang niya at para bang lahat ng tao sa shop ay kusang napatingin sa kanya. Malamig ang titig na diretso kay Iya at saka muling nagsalita. I'll repeat it again, Iya. Nasaan ang brief ko? That's custom made. Namulagad ang pisngi ni Iya. Ramdam niya ang init na umakyat sa tenga niya. Lalong tumindi nang mapansin niyang halos lahat ng staff ay napapatingin sa kanila na parang nanunood ng live teleserye. May ilan pang pinipigil ang tawa habang ang iba naman ay nanlalaki ang mga mata. Parang naghihintay ng susunod na eksena. Wala akong kinukuhang kahit ano dyan. Aanhin ko naman ang brief mo. Depensibong sagot niya habang halos mabali ang leeg sa kakailing. Nagkatingin na ng mga staff. Isa sa kanila ay naglakas loob pumagitna sa eksena. Ma'am, baka po naipit lang sa washing or dryer. I-check ko po. Please do. Malamig na sagot ni Darren habang nakahalukip-kip na nakasandal sa counter na parang siyang may-ari ng buong lugar. Tumango-tango lang rin si Iya. Sigurado siyang wala namang makikita doon dahil wala naman talaga siyang brief na nakita. Ilang minuto ang lumipas at tumulong na ang ibang staff na maghalungkat ng lahat ng makina. Bawat sulok ng laundry basket pati ilalim ng dryer, kahit yung mga hindi ginagamit ni Iya nang ayusin niyang laundry kanina, ay tinignan pa rin nila para sigurado. Pero walang kahit anino ng brief na hinahanap ng buwisit na ex-boyfriend niya. Si Iya ay nakatayo lang at hindi makapaniwala sa mga pangyayari. Ramdam niya ang pagtunaw ng tingin ni Darren sa kanya. Parang inaakusahan siya ng direkta. Ano ba to, Diyos ko? Ako pa talagang pagbibintangan niyang magnakaw ng brief? Pagbalik ng staff ay umiling ito. Ma'am, sir, wala po talaga. Sandaling natahimik ang paligid.
Inaabangan ng mga staff ang mga susunod na mangyayari. Si Darren ay nakapamewang na ngayon habang nakatingin sa kisame na para bang sinusubukang pigilan ng Ines. Pagkatapos ay bigla niyang ibinalik ang tingin kay Iya. So, wala. Then I'll come back. And when I do, I expect my brief to be here. Simple lang ang tono niya pero parang tinadyakan si Iya sa dibdib sa sobrang insulto. Naiwan siyang tulala habang nakatitig lang sa pintuan kung saan dumaan si Darren. Ramdam niya ang pagtibok ng ugat sa gilid ng sentido niya hanggang sa hindi na niya mapigilan. Ah! Napahawak siya sa buhok niya sa Ines. Agad niyang pinatawag ang staff. Check niyo ang CCTV. Ngayon na, para matapos ng kalokohang to. Pero agad na napakamot sa ulo si Marco, isa sa mga staff. Ma'am, kasi sira po yung CCTV nung oras na yun. Naayos lang kanina. What? Mataas ng boses ni Iya. Biglang bumagsak ang balikat niya sa frustration. Wala na. Walang makakapagpatunay na hindi ko ginawa yon. Sa isip niya. Tahimik ang mga staff pero hindi rin nila maitago ang kuryosidad. May isa pang nagtanong ng maingat na halos bulong na nga lang. Ma'am, gets naman namin. Kasi, pogi si Sir Darren. Kung kukunin, hindi nga. Wala akong kinukuhang brief. Halos pasigaw na ulit ni Iya, dahilan para mapatras ang mga staff. Nang ma-realize niya ang ginawa, agad siyang napahinto. Huminga siya ng malalim at pinilit kumalma. Ayaw niya ang insidenteng ito ay makasira sa pagiging professional niya. Sorry, napataas ang boses ko. Nadala lang ako ng emosyon. Tsaka siya napayuko kahit ang totoo ay gusto na niyang mawalang parang bula sa kahihiyan. Pakiramdam niya, pati mga washing machine na nandito sa shop ay kumakantsaw sa kanya. At bago pa siya tuluyang sumabog sa Ines, nagdesisyon siyang mag-early out. Kinuha niya ang bag niya at nagpaalam sa staff. Maaga akong uuwi, kayo nang bahala dito. Paglabas niya ng shop, napahawak siya sa dibdib at mariing pumikit. Ano ba ang gusto ng ex niya at talagang napagtripan siya ng ganito? Kinabukasan, maaga pa lang ay pumasok na si Iya sa shop. Nakalugay ang kaniyang buhok at may simpleng clip sa gilid at dala niyang maliit niyang sling bag. Habang naglalakad papasok, pilit niyang pinapakalmang sarili. Kahapon pa siya hindi mapakali dahil sa brief issue na binato sa kanya ng ex-boyfriend niyang si Darren. Brief? Diyos ko! Bulong niya sa sarili habang pinipihit ang pinto. Sa dinami-rami ng pwede niyang sabihin, brief pa talaga? Huminga siya ng malalim at nagpaskil ng ngiti sa labi para handa ng batiin ang kaniyang mga staff ngunit halos matigalgal siya nang bumulaga sa kaniyang paningin ang isang pamilyar na figura, si Darren. Nakaupo ito sa waiting area habang nakapamewang ang isang kamay at nakapatong sa tuhod ang isa. Suot niyang simpleng puting polo na bukas ang 2 botones sa itaas, paired sa itim na slacks. At syempre, kitang-kita na naman ang aura niya na parang siyang nagmamay-ari ng buong lugar. Good morning. Malamig na bati nito habang diretsong tingin sa kanya. Napatitig si Iya at muntik pang mabuwal dahil sa hindi inaasahang bisita. Ano naman ginagawa mo rito? Napataas ang kilay ni Darren, sabay kindat ng bahagya ng parang inaasar siya. What do you think? I'm here for my brief. Nanlaki ang mga mata ni Iya, sabay ikot ng tingin sa paligid kung may ibang customer. Buti na lang, wala pa silang masyadong tao. Isa lang ang staff na nag-aayos ng mga laundry basket sa gilid at pinipigil ang sarili na hindi makisali sa eksena. Diyos ko naman, Darren! Bulalas ni Iya at napahawak sa sentido niya. Brief na naman, wala nga akong kinuha. Tumayo si Darren
at nilapitan siya ng marahan. You expect me to believe that? Custom made yun, Iya. Hindi basta nabibili sa tabi-tabi. Napatulala si Iya habang nakapamewang na rin. Kung gusto mo, papalitan ko. Sabihin mo na lang kung anong brand, ako nang bibili. Basta matapos na tong issue na to. Umiling si Darren at ngumiti ng pilyo para lalo siyang mainis. Hindi mo gets. Hindi yun basta brief. May sentimental value yun sa akin. Sentimental value? Halos mapasigaw si Iya. Brief na may sentimental value? Ano yun? Love letter? Humulakhak si Darren at halatang ini-enjoy ang pagkainis ni Iya. Well, I like to keep it personal. May mga bagay hindi napapalitan. Namilog ang mata ni Iya habang namumula ang pisngi sa inis. So anong gagawin natin? Hindi nga mahanap. Papalitan ko na nga lang eh. Sandaling natahimik si Darren pero nakangisi pa rin. Well, you probably can't find it because it's hidden somewhere. Tinago mo, Iya. Napasinghap si Iya at gusto nang tadyakan ang kausap pero pinigil niya ang sarili. Ang kulit-kulit mo. Sinasabi ko na nga wala akong kinuha. Then prove it. Diretso at matalimang tingin ni Darren. Napatitig si Iya at hindi makapaniwala. Prove it? Anong gusto mong gawin ko? Maghubad ako rito para ipakita na wala akong tinatago? Napailing si Darren at bahagyang natawa. Relax, Iya. I'm not asking for that. But I'll still come back. I won't stop until I get it back. Ah! Napatampal si Iya sa noo. Bahala ka sa buhay mo! Pero bago pa siya tuluyang makalayo, bigla siyang may narinig na kaluskos. Napansin niyang may iniabot si Darren na paper bag. Nagtaas siya ng kilay. Ano to? Just check it. Sagot ni Darren. Just so you can have the energy to find my beloved brief. At hindi na ito naghintay ng sagot dahil tinalikuran niya na si Iya at umalis na sa shop. Naiwan si Iya na nakatulala habang hawak ang paper bag. Ramdam niyang titig ng staff na kanina pa gustong makisali pero nagpipigil. Dahan-dahan niyang binuksan ang bag at doon tumambad sa kanya ang isang container na amoy pa lang ay nakakagutom na. Binuksan niya ito at halos manlaki ang mata niya. Adobo? Na may itlog? Bulong niya at napaawang ang labi. Napalunok siya. Ito ang paborito niya. At sa itsura pa lang ng pagkakaluto ay hindi ito galing sa resto. Lutong bahay ito. Halos kapareho ng dati noong sila pa ni Darren. Lagi niya itong pinagluluto noon kasi alam niyang ito ang comfort food ni Iya. Napatakip siya ng bibig. Anong ibig sabihin ito? Ba't siya? Naglakad siya papunta sa opisina sa loob ng shop dala ang paper bag. Hindi niya mapigilang muling ilabas ang container nang makaupo na. Binuksan niya ito kaya't kumalat ang mabangong aroma ng pagkain sa buong opisina. Adobo lang to. Adobo. Wala to. Dahan-dahan niyang tinikman yon at doon niya nasigurado na luto nga yun ni Darren. Lumipas man ang mga taon ay kabisado niya pa rin yun. Kabisado ng sistema niya. Ngunit sa bawat subo niya, hindi niya mapigilang maalala ang mga gabing siya mismo ang pinagluluto ni Darren. Ang paulit-ulit nitong tanong noon habang kumakain sila sa maliit na mesa. Masarap ba, Iya? Kinain mo bang itlog? Sabay ngiti na halos ikabaliw niya dati. At ngayon, heto siya. Muling nakaupo sa parehong eksena pero ibang sitwasyon na. Wala na sila. Tapos na. At bakit ba ngayon? Brief at adobo pa ang nag-uugnay sa kanila. Kakauwi lang ni Iya mula sa shop. Nang makapaglinis ng katawan, ay agad siyang bumagsak sa kama at napatingin sa kisame. Sobrang daming customer ngayon, kaya naman sobra rin ang pagod nila para lang makapagbigay ng magandang service para sa mga ito.
Kinuha niyang cellphone sa bedside table at tiningnan kung may bagong notification. Pagkasabay naman noon ay biglang tumunog ang phone call galing kay Marife. Hello? Sagot ni Iya sa boses na tamad at walang gana. Hoy! Matinis na boses agad ni Marife ang sumalubong sa kanya. Anong nababalitaan ko sa mga staff na may brief daw na nawawala? Sa sobrang lakas nun, ay gustong itapon ni Iya papalayo ang cellphone niya. Nabingi yata sa lakas. Kung hindi niya lang talaga pinapahalaga ng mga bagay-bagay, ay sa malamang hahayaan niya na lang na lumipad ang cellphone niya kung saan at pabayaang dumaldal mag-isa roon si Marife. Napasinghap si Iya. Umabot na rin pala kay Fe ang kwento na yon. Malamang ay nagtatanong rin ito sa mga staff ng update sa shop at nabanggit siguro ng mga ito. Ay nako, sabay hampas ng palad niya sa noo. Umabot na pala sa iyo ang issue na yan. Diyos ko, hindi na talaga ako titigilan. Hoy Iya, seryoso ka ba? Brief talaga? As in, underwear? Tawa agad ni Marife na hindi makapaniwala. Hindi ako nagnakaw. Sagot ni Iya. Pinagbintangan lang ako, okay? Sino? Kaninong brief daw yun? Huminga ng malalim si Iya at kinagat ang labi bago sumagot. Kay Darren. Ha? Si Darren? Darren Zamora? Si Papi Darren na iniwan ka't nag-far away without any eklavu? Yung bang ex mo na ayaw nang makita ulit in this lifetime? Napahiga ulit si Iya at tinagpan ang una ng muka. Oo, siya nga. At busit na busit ako kasi ang kapal ng mukha niyang akusahan ako ng pagnanakaw ng... Napahinto siya at hindi masabi ang bagay na yon. Nang brief. Sabat agad ni Marife habang humahagalpak na ng tawa. Marife! Sigaw ni Iya. Kailangan mo pa bang ipamuka? Ano bang klaseng brief yun at tinahanapan niya? Natatawang tanong ni Marife. Designer underwear ba to? Imported? May diamonds? Wala akong pake. Wala akong kinuha. Depensa ni Iya habang namumula ng pisngi sa inis. Kung gusto niya papalitan ko pa. Sabihin niya lang anong brand. Pero hindi eh. Ang sabi niya, may sentimental value daw. Sentimental value? Humagalpak lalo si Marife. Sa brief? Diyos ko, baka naman yun yung suot niya ng first date niyo. Ewan ko sa kanya, ang kulit-kulit, ang yabang-yabang. Sabay hampas ni Iya ng unan sa kama. Hoy, pero teka. Bumaba biglang tono ni Marife at parang biglang naging seryoso. Sobrang liit naman ang mundo para sa inyo, Iya. Akalain mo yun, pagkatapos ng ilang taon ay magkikita kayo at tignan mo nga naman ang sitwasyon. Kaloka. Oo nga eh. Oh, jokes aside, pero ingatan ang puso ha. Ayaw mo naman sigurong magmukmuk ulit dahil lang ulit sa kanya. Natahimik si Iya sandali at napakagat labi bago sumagot. Wala na akong nararamdaman, okay? Matagal na kaming tapos. Oh wait, may nararamdaman pala ako. Inis at galit. We, sagot ni Marife na ngayon ay may halong duda at asara. Sige nga, ilabas mo ang brief niya ngayon kung wala kang nararamdamang something romantic. Fe naman eh, wala nga. Parang batang sabi ni Iya. Nang matapos ang tawag ay napatulala ulit si Iya sa kisame. Hawak pa rin niyang cellphone pero wala na siyang lakas para galawin pa ito. Para siyang nabugbog sa dami ng nangyari at lalo pang napagod sa pang-aasar ni Marife. Buisit na Darren yun. Mahina niyang bulong tsaka pinikit ang mga mata. Pero mali siya kung iniisip niyang matatapos agad ang lahat dahil ilang linggo nang lumipas at hanggang ngayon hindi siya tinatantanan ng lalaking yon. Paano ba naman ay halos araw-araw pumupunta si Darren sa shop at iisa lang ang bukang bibig. Iya, may balita na ba sa brief ko?
Halos gusto na lang niyang isubsob ang sarili sa washing machine sa tuwing maririnig niya yon. Stress ang dala sa kanya ng presensya ng ex. At kung inaakala niya na isang araw lang itong eksena, nagkamali siya. Minsan ay dumating si Darren na dala-dala ang isang jacket. Isang jacket lang. Magpapalandri ka ng isa? Kunot noo at hindi makapaniwalang tanong ni Iya. Yes, gusto ko lang ma-check kung mabilis pa rin kayong mag-service. Sagot ni Darren na may pilyong kislap sa mga mata. Halos mapamura si Iya sa isip. Imaginin mo, nilustay ang pera para lang makahanap ng dahilang bumalik dito. Kaya ngang labhan yan sa loob ng 1 minuto. Kung minsan naman, polo shirt, minsan pantalon. At oo, dumating din sa puntong 1 pirasong panyo lang ang dala. Panyo, Darren? Halos mapasigaw si Iya. Custom made din yan. Sagot ni Darren ng seryoso. Muntik nang masampal ni Iya ang panyo sa mukha ng lalaking to. Pero kahit ganon, wala siyang magawa. Customer pa rin ito. At baka isipin ng mga staff niya na sobrang sama niya kung papalisin niya ang lalaki. Kaya't araw-araw ay tiniis niya. At mas lalong sumasama ang loob ni Iya nang makita niyang aliw na aliw ang mga empleyado nila kay Darren. At ang higit na ikinakasar ni Iya, si Darren ay parang totoong may-ari ng shop. Madalas pagdating niya, may dala itong pagkain. Hindi lang para kay Iya, kundi para sa buong staff. Isang beses ay madala siyang 2 box ng pizza at bucket ng fried chicken. Para sa lahat. Salamat sa magandang service. Kahit hindi pa rin binibigyan ng boss niyo yung brief ko. Sabi lang niya sabay ngiti. At halos lahat ng empleyado niya kumakaway na parang mga fans sa artista. Grabe ma'am, ang bait talaga ni Sir Darren. Ang gwapo pa, generous pa, jackpot! Pero sa totoo lang, natatakot si Iya. Dahil habang tumatagal nakikita niya si Darren, habang mas nakakasama niya ito, habang mas naririnig niya ang boses at nakikita ang mga ngiti, padelikado na ng padelikado ang puso niya. Ayaw niyang aminin pero may parte sa kanya na natatakot na baka bumigay ulit siya. At iyon ang hindi niya pwedeng hayaang mangyari. Dumating na nga ang araw na kinakatakutan ni Iya. Ma'am, hanggang ngayon wala pa rin si Sir Pogi. Tanong ng isa sa staff habang nagsasara na sila ng mga makina. Napalingon si Iya mula sa pag-check ng listahan ng mga natapos na laundry. Hindi niya maiwasang mapahinto at mapaisip din. Oo nga, simula kaninang umaga, ni Anino ni Darren ay hindi niya nakita. Karaniwan ay maaga pa lang ay sumisilip na ito sa shop at pilyong pepestihin ang buong araw niya pero ngayong araw ay tahimik. Walang Darren siyang nakita. Hayaan niyo na, hindi naman siya obligadong pumunta rito sa araw-araw. Sagot niya sa pilit na kalmadong tono pero ramdam niyang may kumukurot sa dibdib niya. Ano ba to, Iya? Bakit parang hinahanap-hanap mo pa? Hindi ba dapat masaya ka nga kasi wala kang iisipin? At wala kang inis na mararamdaman ngayong araw? Naisip ni Iya. Pero kahit anong palusot niya sa sarili, hindi niya may tatanggi. Nasanay na siya. Nasanay na makita ang makulit at walang preno na si Darren. At ang mas kinakainis niya ay parang hinahanap-hanapan niyang presensya nito. Hanggang sa mag-closing na at hindi na nga lumitaw si Darren. Nang makapagpaalam sa mga empleyado, ay pagod na siyang naglakad palabas ng shop. At naisipan na lang na dumaan sa convenience store sa kanto. Wala siyang gana na magluto kahit frozen meal at cup noodles ang kinuha niya. Pagdating sa counter, mabilis siyang nagbayad. Nang makuha ng sukli ay agad siyang lumabas para makauwi na. Gusto niya na lang talagang humiga sa kama niya at matulog na para huminto ng pambubulabog ng lalaking yon sa isip niya. Ngunit sa paglabas niya sa pinto ay bigla siyang may nakabanggaan. Napaatras si Iya. Hindi naman siya gaanong nasaktan pero may impact ang bangga dahil malaking tao itong nasa harap niya.
Halos bumagsak ang mga dala niyang pagkain kung hindi siya nakabawi agad. Isang lalaking nakayuko na parang wala sa wisyo. "Sorry." Mahina niyang sabi sabay lingon para makitang nabangga. At doon siya napatigil. Kasabay ng malamig na hangin mula sa aircon ng convenience store ay dumampi sa ilong niyang pamilyar na pabango. Iyong amoy na paulit-ulit niyang naamoy sa mga nakalipas na linggo. Amoy ng pabango ni Darren. Nanlaki ang mga mata niya nang makilala ang nakahoodie na lalaki. "Darren?" Halos pabulong niyang tawag. Puno ng gulat. Nang tumingin ito sa kanya ay halos mapigtalang hininga niya. Namumulang mata at ilong ng binata. Maputla ang balat at may kung anong bigat na nakapintas sa muka. "Iya." Mahinang sabi ni Darren sa garagal na tono. Hindi pa man niya natatapos ang pangalan nito, bigla na lang itong napahawak sa kanya at bahagyang gumewang. Matutumba na sana ito kung hindi lang siya nasalo ni Iya. "Hoy!" Gulat na sigaw ni Iya at agad na inalalayan ng binata. Sa pagdikit ng kanilang balat ay para siyang napaso. Sobrang init ng katawan ni Darren. Otomatiko siyang napahawak sa noo nito at halos mapatras sa tindi ng lagnat ng binata. "Diyos ko, Darren! Ang init mo! May sakit ka! Anong ginagawa mo rito at mag-isa pa?" Mahinang natawa si Darren dahil sa eksaheradang reaksyon ni Iya. "Sorry, out of balance lang ako. Wala pa kasi akong kinakain mula kanina. Kaya bibili lang sana ako ng makakain." Napalunok si Iya. "Ano ba naman yan? Wala bang nag-aalaga sa'yo? Wala ka bang kasama?" Dahan-dahan lang na umiling si Darren at doon kumirot lalo ang puso ni Iya. Nakita niya ang panginginig ng kamay nito at ang malamlam na mga mata na pilit pa rin nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung bakit lumabas sa bibig niya ang mga salitang yon pero hindi na niya napigilan. "Pwede ba kitang alagaan?" Dahan-dahang pumasok si Iya sa kondo ni Darren habang pasa ng bigat ng binata dahil hawak-hawak niya ito sa braso. Panay pa rin ang dada niya. Hindi mapigilang maglabas ng inis kahit nag-aalala. "Ano ka ba, Darren? Pwede ka namang magpa-deliver kung nagugutom ka. Bakit kailangan mo pang lumabas? Tingnan mo tuloy, bunti ka nang bumagsak sa convenience store." Humina ang tawa ni Darren dahil wala ng lakas. Lobat kasing cellphone ko. Tapos, gusto ko na rin talagang kumain kaya bumaba na ako. Gutom na ako, Iya. "Gutom? Paano kung tuluyan kang natumba? Wala ka man lang kasama?" Sagot ni Iya habang inaalalayan siya papasok. Napailing na lang siya at napabuntong hininga dahil wala na rin siyang magawa. Kainis? Ang tigas ng ulo ng taong to. Ngayon niya lang nakitang loob ng kondo ni Darren at gaya ng inaasahan ay dari na dari ng dating. Maluwang ang sala. Halos floor to ceiling ang bintana na may tanawing city lights. Ang mga gamit ay simple pero halatang mamahalin mula sa leather sofa na kulay itim, glass coffee table at minimalist shelves na may ilang libro at architectural models. May ilang family pictures sa gilid pero karamihan sa space dito ay malinis at parang showroom lang. Malamig at manly ang vibe. Tipikal sa isang binatang gaya ni Darren na sosyal pero hindi sobrang magarbo. Kaya naman pala araw-araw kung manggulo ang binata sa shop ay dahil nakatira lamang ito sa building na literal na sa gilid lang kung saan nagtatrabaho si Iya. Pinakiramdaman niya ang paligid habang dahan-dahang pinaupo muna si Darren sa sofa. Pero bago pa man siya makapagdesisyon ay nagsalita na ang binata. "Sa kwarto na lang ako. Doon ako mahihiga." Napapikit si Darren habang dahan-dahang naglalakad papunta sa pintuan ng kwarto. Wala nang nagawa si Iya kundi sundan siya at alalayan ulit. Nang bumukas ang pinto, bumungad ang kwarto na parang diretso sa magazine.
Gray na padera, malinis na kama, modernong ilaw sa kisame at malamlam na dilaw na bedside lamp. Amoy fresh linen at mamahaling pabango. Kahit napagod, nakaramdam si Iya ng kaba. Ano ba naman tong sitwasyon na to, Iya? Nasa kwarto ka ng ex mo. Nang makahiga na si Darren, agad na lumabas si Iya at dumiretso sa kusina. Binuksan niya ang plastic bag ng convenience store at inilatag ang mga binili nilang pagkain. Wala na siyang pakialam kung simpleng instant meal lang, iyon. Ang mahalaga'y makakain ng lalaki sa ngayon. Babawi na lang siya sa susunod na kain nito dahil baka malipasan si Darren ng gutom kung magluluto pa siya. Nang matapos niyang initin ay bumalik siya sa kwarto. Kumain ka muna bago ka matulog. Utos ni Iya. Nakapikit lang si Darren habang nakahiga at mukhang sobrang hina. Napabuntong hininga si Iya tsaka umupo sa gilid ng kama. Sige na, susubuan na kita. Try mong ubusin para makainom ka ng gamot. Bulong niya sabay subo ng kutsara ng kanin at ulam sa labi nito. Unti-unting bumuka ang bibig ni Darren at kumain hanggang sa naubos niyang kalahati ng pagkain. Habang pinapanood siya ni Iya, napansin niyang parang ang gaan ng mukha ni Darren habang nakapikit kahit halata ang pagkakaroon nito ng sakit. Mas maaliwalas ito. Ang matangos na ilong nito, ang makapal na pilik mata at ang mapulang labi ay lahat yun ay nagbibigay ng kakaibang pintig sa puso niya. Ang gwapo pa rin talaga niya. At bakit parang mas lalo? Yun ang naisip niya sabay mabilis na umiling. Hoy Iya, wag kang magpapadala. Matapos makakain, napansin niya ang pawis na tumutulo sa gilid ng noo ni Darren. Napakunot ang noo niya. Pinagpapawisan ka na. Kailangan mo magpalit ng damit. Seryoso niyang sabi. Dumilat sandali si Darren. Tulungan mo na lang ako, Iya. Wala akong lakas. Ano? Ako? Tutulungan kang maghubad at magbihis? Bakit? Nahihiya ka pa ba? Dati nga. Hindi natuloy ni Darren dahil sinamaan siya ng tingin ni Iya. Huwag mong ituloy, Darren, o iiwan talaga kitang mag-isa dito. Singhal niya pero ramdam niya ang pamumula ng pisngi. Napangiti lang si Darren tsaka dahan-dahang sinabukang hubarin ang suot na hoodie. Hirap na hirap siya kahit napilitan si Iya na tulungan siya. Dahan-dahan niyang hinila pataas ang hoodie habang ramdam ang init ng katawan ng binata. Hindi siya makatingin ng direkta kaya't halos nakapikit na lang siya habang tinutulungan ito. Nang mapalitan na ng malinis na t-shirt ay mabilis siyang tumayo. Ayan, okay na. Matulog ka na. Sabi niya na gustong makaalis agad. Pero bago pa man siya makapihit palabas ay biglang hinila ni Darren ang kamay niya. Iya. Mahina pero puno ng lambing ang boses nito. Please stay. Dito ka lang sa tabi ko. Please. Natigilan si Iya. Naramdaman niya ang init ng kamay ng binata sa kanyang pulso at ang mahigpit na kapit na parang ayaw siyang pakawalan. Darren. Bulong niya. Namumungay ang mga mata ng binata. Ayokong mag-isa ngayon. Gusto kong nandito ka. At doon, ramdam ni Iyang mabilis na tibok ng puso niya. Pinilit niyang kumalma pero hindi niya alam kung kakayanin ba niyang tumanggi. Pero hindi na talaga nakapalag si Iya nang hilahin ni Darren ang kamay niya. Alam niyang kapag may sakit ang binata, nagiging parang bata ito. Makulit, clingy, at laging naghahanap ng atensyon. Saksi siya roon noon pa man, noong sila pa. Ilang beses na niyang naalagaan si Darren kapag tinatamaan ng trangkaso ng college at tuwing ganoon ay palagi siyang ang gusto nitong nasa tabi. Hindi tuloy maiwasang maisip ni Iya na noong magkahiwalay sila at hindi pa nagkikita, sino kayang sumasama kay Darren tuwing may sakit ito? Napabuntong hininga si Iya at umupo sa gilid ng kama.
pinahintulutan niya rin ang kamay niyang manatiling hawak ni Darren. Hay nako Darren, sige na, matulog ka na lang. Bulong niya na parang inaalaw ang isang bata. Isang ngiti ang lumabas sa labi ng binata bago ito muling pumikit. Kumalmang hininga niya at unti-unting bumigat ang mga balikat ni Iya. Wala na siyang iniisip na kung ano paman tungkol sa kanilang nakaraan. Wala na ring bigat sa oras na yun. Ang mahalaga lang ay naroon siya, malapit kay Darren. At sa hindi niya may paliwanag na dahilan ay payapa ang puso niya. Hindi niya namalaya na habang minamasdan ng binatang payapang natutulog ay dahan-dahan rin siyang dinalaw ng antok. Hanggang sa tuloy na siyang nakatulog doon. Nakahawak pa rin sa kamay ng binata. Nagising si Iya nang may naramdamang malamig na hangin mula sa aircon. Napapikit-pikit pa siya at nag-adjust ang mata sa liwanag mula sa binatana ng kwarto. Pero kasabay nun, may nararamdaman siyang mainit at mabigat na nakabalot sa katawan niya. Dahan-dahan siyang nagmulat at halos malaglag ang panga niya nang makita kung nasan siya. Magkayakap silang dalawa ni Darren. Nakapulupot ang braso ng binata sa bewang niya at siya naman ay nakaunan sa braso nito. Nanlaki ang mga mata ni Iya at mabilis na napalayo. Halos matumba pa nga siya habang umaatras. Ay! Mahinang sigaw niya, sabay takip ng bibig. Ramdam niya ang pamumula ng pisngi hanggang leeg. Napakunot ang noo ni Darren at naalimpungatan. Marahang iminulat nito ang mga mata at agad na napansin ang galaw ni Iya. Iya. Paus niyang bulong, sabay abot ulit ng kamay niya. Pero umatras si Iya. Aalis na ako. Mabilis niyang sambit. Mukhang magaling ka na rin, Darren, kaya uuwi na ako. Tatayo na sana siya pero bigla ulit siyang pinigilan ni Darren at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Iya, please. Mahina pero mariing tinig ng binata na puno ng pagsusumamo. Can you please come back? Natigilan si Iya. Hindi niya alam kung paano siya sasagot, lalo na't ramdam niya ang init ng palad ni Darren na nasa kanya. Come back? Anong ibig mong sabihin? Nanginginig ang boses ni Iya habang pilit binabawi ang kamay, ngunit hindi nagpatinag si Darren. Diretsyong tumingin si Darren sa mga mata niya nang walang alinlangan. In my life, Iya. Bumalik ka na sa akin. Napaatras siya ng konti at agad na umiwas ng tingin sa binata. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Darren. Nadadala ka lang ng emosyon. Masama pang pakiramdam mo. Baka... Umiling si Darren at masinigpitan ng kapit sa kanya. No, Iya. I know exactly what I'm saying. Sobra na yung tiniis ko para wag kasabihin to. Ilang beses ko nang pinilit ang sarili kong magpanggap na wala na akong nararamdaman. Pero hindi ko kaya. Hindi ko na kayang itago. Mahal pa rin kita. Kahit ilang taon ang lumipas. Kahit nagkahiwalay tayo. Never nagbago yung pagmamahal ko sa'yo. Parang binuhusan ng malabig na tubig si Iya. Nanlaki ang mga mata at lumakas ang kabog ng dibdib na parang kakawala na ang puso niya sa kanyang katawan. Mahal? Paulit-ulit sa isip niya ang salitang yon bago tuluyang lumabas ang sakit na matagal niyang kinimkim. Pero ikaw ang nang iwan sa akin, Darren. Ikaw ang bigla na lang nawala. Ni isang salita wala akong natanggap. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Nagising na lang ako isang araw wala ka na. Wala akong alam kung bakit. Wala kang paliwanag. Wala kahit na anong naiwan sa akin. Natawa siya ng mapait. Alam mo ba kung ilang gabi akong umiyak kakaisip kung may mali ba akong nagawa? Kung hindi ba talaga ako sapat para sa'yo? Kita ni Iya ang bigat ng mga salita niya sa mukha ni Darren. Kita niya kung paano ito natigilan, kung paano bumagsak ang balikat nito, kung paano umigting ang panga nito na para bang pinipilit pigilan ang sariling emosyon.
Napapikit si Darren ng mariin. Iya, hindi ko ginusto yun. Never kong ginusto na saktan ka. Then bakit? Mabilis na putol ni Iya na punong-puno ng sama ng loob ang boses. Kung hindi mo talaga ginusto, kung talagang mahal mo ko, bakit mo nagawa? Bumuntong hininga si Darren ng malalim. Kung may choice lang ako noon, hindi ko gagawin yun. Pero wala akong magawa, Iya. Yun lang ang tingin kong makakabuti sa atin ng mga panahong yun. Napatitig si Iya kay Darren na may bakas ng pagkalito ang ekspresyon sa sinabi ng binata. My grandfather, he blackmailed me. Ha? I was just a helpless kid then. Marahang sabi ni Darren. Sabi niya, kung hindi ako sasama sa kanya abroad, kakalimutan niya ako bilang apo. Hindi niya ako pamamanahan. At higit pa, sisirain niya ang buhay mo. Napakunot ang noo ni Iya at hindi makapaniwala sa narinig. Ganoon ang pagkadisgusto sa kanya ng pamilya ni Darren. Sabi niya, hihilahin ka niya pababa. Hindi ka makakagraduate. Sisiguraduhin niyang mawawala lahat ng pangarap mo. Humigpit ang pagkakahawak ni Darren sa kanya. At kilala ko siya, Iya. Alam kong kaya niyang gawin yun. Tahimik lang na nakikinig si Iya sa sunod-sunod na sabi ng binata. Wala akong pakialam sa mana, Iya. Wala. Pero sa'yo, sa kinabukasan mo, meron. Alam kong mapangarap ka. Alam kong kaya mong abutin lahat ng gusto mo para sa pamilya mo. Ayokong akong maging dahilan para masira yun. Naramdaman ni Iya ang pangingilid ng luha niya, pero pinigilan niyang tumulo ang mga ito pero nabigo siya. So, iniwan mo ako para makagraduate ako? Oo. Nanginginig ang tinig ni Darren. Hinanap kita. Gusto kong magpaliwanag. Pero pinutol niya lahat ng paraan. Bawal akong magkaroon ng kahit anong communication sa Pilipinas. He made sure na wala akong access para tuluyan kang mapalayo. Kaya nagsumikap ako ron. Sinikap kong tumayo sa sarili kong paa. Sinikap kong magkaroon ng sarili kong pangalan. Ang nasa isip ko lang noon, pagbalik ko, dapat may pagmamalaki ako sa'yo. Dapat makita mong worth it pa rin ako. Tumingin siya kay Iya na puno ng pagmamakaawa. At 1 taon ang nakalipas. Nakita kita. Masaya ka na. Halatang naka-move on ka na. Kaya hindi ako nagparamdam. Hindi ko na gustong guluhin ka pa. Pero ngayon, Iya, ngayon na, nandito na ulit ako. Na magkalapit lang tayo. I won't waste this chance anymore. Hindi na kita hayaang mawala ulit sa buhay ko. Darren. Mahina niyang sambit habang nanginginig ang boses. Tapos na tayo. Matagal na tayong tapos. Umiwas siya ng tingin dahil hindi niya nakinaya ang intensity ng mga mata nito. Hindi ko pa alam kung kaya ko bang magmahal ulit. Hindi ko alam kung handa pa akong sumugal. Lalo na't minsan mo na akong iniwan at sinaktan. Nakatitig lang sa kanya si Darren at tahimik na nakikinig pero hindi ito nagpakita ng panghihina. Sa halip ay mas naging matatagang tinig nito. Iya, naintindihan ko. Sagot niya. Alam kong wala akong karapatang pilitin ka. Pero isa lang ang sigurado ko. Hindi ako susuko. Natawa si Iya ng mapait. Hindi mo ako basta-basta makukuha ulit, Darren. Hindi ako yung parehong babae na nakilala mo noon. Tumango si Darren at mas lumapit pa sa kanya. Alam ko at mas lalo kong gusto yung babaeng kaharap ko ngayon na mas matapang at mas malakas. Kaya nga liligawan kita ulit. Nanlaki ang mga mata ni Iya. Liligawan? Yes. Diretso niyang sagot na puno ng kumpiyansa. Simula ngayon,
Araw-araw ipapakita ko sa'yo na seryoso ako. Hindi ako aalis. Hindi ako mawawala. Hindi na ako magpapadala sa kahit na sino. I'll prove to you na kahit ilang taon ang lumipas, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ikaw pa rin ang mahal ko. Hindi ganun kadali yun, Darren. I know, pero handa akong gawin lahat. Kahit ganun kahirap. Kahit gaano katagal. Iya, give me the chance to win you back. Please. At sino ba namang makakahindi kung ginawa nga lahat ni Darren para mapapayag siya? Gaya ng sinabi ni Darren, niligawan nga niya si Iya. Hindi yun basta salita lang at pinatunayan niya sa araw-araw. Araw-araw ay bumabalik siya sa shop. Minsan para magpa-laundry. Madalas para lang makausap si Iya. Kung dati abala lang si Darren sa pambibwisit kay Iya dahil ito ang paraan niya ng pagpapapansin, ngayon mas showy na siya. Halos hindi na makalapit ang ibang tao kay Iya dahil laging nandoon si Darren at naghaalok ng tulong kahit hindi naman kailangan. Iya, ako na magbubuhat ng laundry bag na yan. Hindi, kaya ko na. Hindi na, baka mapagod ka. At tuloy-tuloy nga ang mga ganitong palitan nila ng salita. Dahilan para mapailing si Iya habang hindi na mapigilan ng mga staff ang panunukso. Grabe, Ma'am Iya. Dati nag-aaway pa kayo dahil sa brief. Ngayon pala, nililigawan ka na niya. Hala, parang teleserye lang. True, dati galit na galit si Ma'am tapos ngayon, tignan niyo, pinapakilig na siya. Brief love story. Todo halakhakan ng buong shop at si Iya naman ay namumulan na sa hiya. Tigil-tigilan niyo nga ako dyan, trabaho na, trabaho! Pero kahit ano ang pagpepeking masungit niya, ay halata sa mga mata ng lahat na unti-unti na rin nababasag ang pader ni Iya. Isang hapon, nang matapos ang shift ni Iya sa shop ay napagpasya nilang magpunta sa kondo ni Darren dahil ipagluluto raw siya ng lalaki. Tahimik lang siyang nanunood kay Darren na maghalo ng kung ano-ano. Darren, panimula ni Iya. Pwede bang magtanong sa'yo? Anything. Go ahead. Sagot agad ni Darren na ngayon bahagyang nakangiti na. Totoo ba talaga na nawawala yung brief mo? O pinaglalaroan mo lang ako nun? Nanlaki ang mata ni Darren tapos bigla itong natawa. Yung tawang parang matagal na niyang pinipigil. Hala Iya, hanggang ngayon pala, iniisip mo pa rin yun. Siyempre. Nag-aalab ang tono ni Iya. Alam mo ba kung gaano ako nainis nun? Pati mga staff ko akalay tinago ko ang brief mo. Tumawa palalo si Darren. Okay, fine. Aminado na ako. Hindi naman talaga nawawala yun. Pakanako lang talaga. Ano? Napatayo si Iya at agad niyang hinampas ang braso nito. Darren Zamora! Nilagay mo ako sa kahiyan para lang sa kalokohan mong yun? Hawak-hawak ni Darren ang braso na kunwari nasaktan. Aray naman, hindi mo ba naisip? Kailangan ko lang talaga ng dahilan para makalapit sa'yo. Eh bakit brief pa? Halos malunod na sa hiya si Iya habang pumupula ang pisngi. Kumindat si Darren. Kasi, special yun. Napakunot ang noo ni Iya. Special na brief? Biglang tumayo si Darren at nagtungo sa kwarto niya. Naiwan si Iya na nakatingin lang. Litong-lito at naniningkit ang mata. Ilang minuto pa'y bumalik ito. May hawak na maliit na box. Binuksan yun at nilabas ang isang neatly folded na brief. Wait, wag mong sabihin. Hindi na ituloy ni Iyang sasabihin nang makita ang print ng brief. Napasinghap siya at napahawak sa bibig. Darren, ano ba yan? Anong ginagawa niyo dyan sa drawer mo? Tumatawa si Darren habang pinapakita ang brief. O diba, naalala mo pa to? Kaparehas na kaparehas yun
ng brief na in-order nila online dahil trip lang nila at cute daw. At ang print, walang iba kundi picture ni Iya na nakangiti. Ginamit pa nilang dear noon para sa katuwaan. Hindi niya akalain na itinabi pala ito ni Darren ng seryoso. Namula ng todo si Iya at gusto niya na lang magpalamon sa sahig. Diyos ko, nakakahiya. Bakit mo pa tinago yan? Akala ko tinapon mo na. Tinapon? Iya, never. Sagot ni Darren. Pinakatago-tago ko to kasi. Kahit kalokohan lang. It reminds me of you. Napatakip ng mukha si Iya dahil nahihiya na siya ng sobra. Grabe ka! So ibig sabihin, lahat ng stress at kahihiyan ko nitong mga nakaraang linggo dahil lang sa trip mong to? Sorry na. I just wanted an excuse para makita kita ulit. Ang hirap kayang lumapit bigla at sabihin, "Hi Iya, mahal pa rin kita." Ayun na nga. Sa ilang buwan na halos araw-araw na nakakasama ni Iya si Darren, kitang-kita niyang sinseridad ng lalaki. Sa panliligaw niya kay Iya, ipinakita nito na seryoso siya at hindi lang sa salita, kundi sa bawat kilos nito. At unti-unti, hindi man aminin ni Iya sa una, ay bumabalik ang tibok ng puso niya para kay Darren. Nandoon pa rin ang takot. Takot na muling masaktan. Takot na baka sa huli ay maiwan na naman siya. Pero sa tuwing nakikita niya ang mga mata ni Darren na puno ng determinasyon, parang handa siyang harapin ng lahat ng yun. Kaya naman matapos ang 3 buwan ng panliligaw, 3 buwan ng walang sawang pagpapakita ng effort at pagmamahal ni Darren ay napagdesisyonan ni Iya na oras na para sagutin siya. Oras na para bigyan ng isa pang pagkakataon ang puso niya at si Darren. Nagising si Iya ng maaga kinabukasan. Mas maaga pa sa karaniwang gising niya. Agad siyang bumangon na puno ng excitement ang katawan. Okay, Iya. Bulong niya sa sarili habang nakaharap sa salamin. This is it. Sasagutin mo na siya. Deserve niyo to. Nag-ayos siya ng todo, kahit hindi naman talaga siya palaayos. Pinili niya ang simpleng dress na kulay cream at bahagyang naglagay ng makeup. Ginamit niyang lipstick na hindi sobrang matingkad pero sapat para magbigay ng buhay sa labi niya. At higit sa lahat, para makumpleto ang araw na ito, ay nag-bake siya ng cake kagabi na ngayon nasa freezer. Simpleng chocolate cake lamang ito na may nakasulat sa ibabaw na icing na yes. Habang tinitingnan niya ang cake sa maliit na box ay hindi niya maiwasang mapangiti. Para siyang teenager na nakakaranas ng unang pag-ibig. Well, si Darren naman talagang unang pag-ibig niya. At sana ang huli na rin. Pero iba ito. Ito ay pagbabalik at pagbibigay ng isa pang pagkakataon. Sana magustuhan niya. Mahinang sabi niya habang hawak-hawak ang box. Sinadya pa niyang hindi magparamdam kay Darren buong umaga. Kahit nag-text na kanina, si Darren ng good morning ay hindi niya ito nireplyan. Para magkaroon lang ba ng element of surprise? Malamang ay alam lang ni Darren ay busy siya ngayon sa shop at pupuntahan niya na lang ito mamaya. Pero si Iyang pupunta ngayon sa lalaki dahil pupunta siya ngayon sa kondo ni Darren. Nang makarating siya roon ay hindi niya mapigilan ang kilig. Iniisip niyang magiging reaksyon ni Darren. Tumigil siya sandali sa tapat ng pinto at huminga ng malalim tsaka kumatok. Ngiti-ngiti siya habang kumakatok. Alam niya ang passcode ng kondo dahil si Darren mismo ang nagsabi nito sa kanya. Pero mas gusto niyang kumatok para talagang mapanindigan niya ang surprise na ito. Medyo natagalan ang pagbukas ng pinto na very unusual pero hindi na ito pinansin ni Iya dahil sa excitement. Naisip pa nga ni Iya na baka tulog pa ito o baka naliligo. Hay nako Darren, kung kailan pa ako may surprise. Bulong niya hanggang sa unti-unting bumukas ang pinto at nang bumungad ang taong nagbukas ay halos mabitawan ni Iyang hawak na cake. Nanlaki ang mga mata niya at nang lamig ang buo niyang katawan. Don Alfredo?
Si Don Alfredo, ang lolo ni Darren, ang taong alam ni Ian naging dahilan kung bakit sila naghiwalay noon. Ang matandang may matalim na tingin lagi sa kanya at kahit may edad na'y nananatiling nakaka-intimidate. Suot nito ang paboritong polo at may hawak pang tungkod. Agad na tumaas ang kilay nito nang makita siya. Ikaw si Iana Castillo, hindi ba? Malamig na tanong ng matanda. Hindi nagbabago ang ekspresyon ng muka. Nahawakan ng mahigpit ni Iya ang hawak na cake box. Nagsimula na siyang kabahan. Hindi niya inaasahan na sa halip na si Darren nang sumalubong sa kanya, ang lalaking matagal na naging hadlang sa kanilang pagmamahalan ang makakaharap niya. Opo, ako po si Iya. Maingat niyang sagot habang pinipigilan ang panginginig ng boses. Agad siyang yumuko at iniabot ang kamay para magmano bilang paggalang. Mano po Don Alfredo. Subalit hindi gumalaw ang matanda. Imbis na abutin ang kamay ay tiningnan lamang siya nito mula ulo hanggang paa na para bang sinusukat ang buong pagkatao niya gamit ang malamig nitong mga mata. Ramdam ni Iyang matinding hiya dahil sa hindi pagtanggap ng kaniyang pagmamano. I don't want my hands to be stained by dirty hands. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Iya. Mabilis niyang binaba ang kamay at ngumiti ng pilit. Kahit ramdam niyang pagtusok ng bawat salita ng matanda sa puso niya. Nandito po ba si Darren? Tanong niya. Dahil desperado na siyang makita ang binata. Nalilito na siya sa mga pangyayari. Inayos niya pang buhok at pilit pinanatiling matatagang tinig. Saglit na natahimik si Don Alfredo bago ito nagsalita ng diretso. Wala na siya rito. Parang umalingaw-ngaw sa tenga ni Iya ang sinabi nito. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Wala? Ano pong ibig niyong sabihin? Nasaan siya? Sinundo ko siya rito. Sagot ng matanda habang mabagal na ipinasok ang kamay sa bulsa ng kaniyang mamahaling pantalon. Pero nauna na siyang umalis. Nasa mansyon na siya ngayon. Napakunot ang noon ni Iya. Mansyon? Ano pong ginagawa niya ron? Bibisita po ba sa mga magulang niya? Diretsong tumingin sa kanya si Don Alfredo at nakitaan niya ng bahagyang bakas ng panunuya ang labi ng matanda. Doon na siya titira, permanently, together with his fiancée. Parang biglang gumuho ang mundo ni Iya dahil sa sinabi ni Don Alfredo. Nanigas siya sa kinatatayuan. Fiancé? Yes. Malamig na tugon ni Don Alfredo. Magpapakasal lang apo ko, kaya mas mabuti pa Iana. Layuan mo na si Darren. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa kanya. Hindi pwede yun. Pabulong na sad ni Iya habang pinapakalma ang sarili. Lumingon siya sa paligid at umaasang biglang lilitaw si Darren mula sa kusina o kwarto at sabihing biro lang ang lahat ng ito. Ngunit walang Darren. Tanging malamig na presensya ng kaniyang lolo ang kaharap niya. Sigurado po ba kayo sa sinasabi ninyo? Kasi sabi po ng apo niyo yung mahal niya ako. He's courting me, Don Alfredo. Kaya bakit biglang may fiancé siya? Bahagyang tumaas ang kilay ng matanda. Tila bang naaaliw sa kaniyang pagpupumilit. Mahal. Ang pagmamahal Iya hindi nakakain. Hindi nito kayang ipamana ang pangalan at negosyo. At kung talagang iniisip ng apo ko na mahal ka niya nagkakamali siya. Marahil ay nadadala lang siya ng damdamin niya. Pero hindi iyan. Wala siyang mapapala sa'yo. Dahil langit siya, lupa ka. Hindi kayo pantay ng estado sa buhay. Pero hindi nang pinapakita niya sa akin. Nanginginig na sagot ni Iya. 3 buwan niya akong niligawan. 3 buwan niyang pinatunayan na seryoso siya. At ngayon sasabihin niyo sa akin na may fiancé na siya?
Tumikim si Don Alfredo na animoy nagsasawa na sa usapan. Iyana, tanggapin mo na lang. Hindi ikaw ang para sa kanya. Hindi ikaw ang kailangan niya. Pakiramdam ni Iya ay binagsakan siya ng napakalaking bato. Naramdaman niya na naman ang sobrang sakit na pakiramdam na ito at si Darren na naman ang dahilan. Ang cake na hawak niya na may nakasulat pang yes ay biglang naging simbolo ng lahat ng kahihiyan at sakit na nararamdaman niya ngayon. Mabilis niyang pinunasan ng mga luhang nag-uumapaw na sa kanyang mga mata. Kung talagang totoo yung sinasabi ninyo, nanginginig ang boses niya. Bakit hindi siya mismong humarap sa akin? Bakit hindi niya ako kayang kausapin ng diretsahan? Saglit na tumahimik si Don Alfredo bago muling nagsalita sa malamig pa ring tono. Dahil ayaw ka na niyang masaktan pa. Minsan, Iha, ang hindi pagpapakita isang uri ng awa. Parang pinunit ng puso ni Iya. Umiling siya dahil hindi matanggap ang lahat ng naririnig. Hindi yun si Darren. Kilala ko siya. Hindi siya ganun. Hindi niya magagawa sa akin to. Ngunit imbis na makakuha ng sagot, isang mabigat na buntong hininga lang ang sinagot ni Don Alfredo. Umalis ka na, Iyana. Huwag ka nang bumalik pa. Ang saya, ang kilig, ang pag-asa na akala niya'y muling mabubuo kasama si Darren. Lahat yun ay biglang naglahong parang bula. Hindi na niya nakontrol ang sarili. Nagsimula ng tumulong mga luha mula sa kanyang mga mata. Sinubukan niyang pigilan pero mas lalo lang bumigat ang dibdib niya hanggang sa tuluyan ng nabitawan ang hawak na cake. Nahulog yun sa sahig. Tumilapon ang takip ng box at kumalat ang icing. Kita niya kung paano nabura ang nakasulat na yes. Tila sinaksak ang puso ni Iya sa eksenang yon. Ang cake na inihanda niya ng may buong excitement at pagmamahal, ngayon ay durog na durog, kagaya ng nararamdaman niya. Napasapo siya sa bibig habang pinipigilan ang hikbi pero wala na siyang nagawa ng kumawala na ito. Isa na lang itong alaala ng isang sagot na hindi na kailanman makakarating sa taong pinaghahandaan niya. Paglingon niya ulit, nakatitig pa rin si Don Alfredo gamit ang mata na walang bakas ng simpatya. Isang bagay lang naramdaman ni Iya. Galit. Hindi lamang sakit, kundi matinding galit na unti-unting lumalabas mula sa pagkakabaon ng kaniyang puso. Mabilis niyang pinahid ang luha gamit ang palad, pero tuloy-tuloy pa rin itong bumabagsak. Hindi na niya nagawang magsalita pa kay Don Alfredo. Hindi na niya kayang marinig ang malamig na tinig nito. Pakiramdam niya, wala na siyang lugar doon. Kaya dahan-dahan siyang umatras at nagmamadaling tumalikod palabas ng kondo. Hindi niya alam kung paano nakalabas ng gusali. Bastang alam niya ay tumatakbo na siya sa kalsada hawak ang dibdib na parang mabibiyak sa sakit. Ramdam niya ang mga matang nakatingin habang umiiyak siya, pero wala na siyang pakialam. Ang tanging laman ng isip niya ay ang tanong na paulit-ulit. Bakit mo ginawa sa akin to, Darren? At sa mga oras na yon, alam niyang muli na namang nadurog ang puso niya ng taong minsan na niyang minahal ng buo at muling piniling mahalin. Mugto pa ang mga mata ni Iya nang gumising siya kinabukasan. Sobrang bigat ng katawan niya at ayaw na niyang bumangon sa kama. Pero naisip niyang wala namang maidudulot kung magmumukmuk siya buong araw. Gutom siya at kailangan niyang kumilos. Kaya kahit pilit ay bumangon siya. Naghilamos at sinubukang linisin ang sarili para kahit paano ay maibsan ang bigat ng pakiramdam. Hindi ako pwedeng lamunin ng lungkot. Bulong niya sa salamin habang pinupunasan ang muka. Nagbihis siya ng simpleng damit, kumuha ng eco bag at lumabas ng bahay para mamalengke. Pero pagdating niya sa gate, bigla siyang natigilan. Nanigas ang mga paa niya sa nakita. Si Darren. Nakatayo ito doon habang nakasandal sa gate. Nakasimple lang itong t-shirt at short. Hindi niya inaasahan na magpupunta ito rito.
Walang tigil kasi ang text sa tawag ng lalaki pero ni isa ay wala siyang sinagot dahil wala namang saysay iyon. Ang pagpapakasal nito sa ibang babae ay siya ring pagtatapos ng kanilang relasyon. Iya. Tawag nito at agad na umayos ng tayo mula sa pagkakasandala. Napakagatlabi si Iya. Gusto niyang bumalik na lang sa loob pero huli na. Narinig na niya at nakatingin na siya rito. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. At bakit ka pa nagpunta? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Humakbang si Darren pero agad siyang tinaasan ng kamay ni Iya. Senyalis na wag itong lalapit. Bakit hindi ka nagre-reply sa akin? Tinatawagan kita. Nagme-message ako. Panimula ni Darren. Ang kapal din ng mukha mo, no? Putol ni Iya. May fiancé ka na pero ang lakas pa rin ng loob mong magpakita sa akin. Ano ba? Para saan pa? Umiling si Darren. Hindi ko gustong engagement na yun, Iya. Pakanalang lahat ng lolo ko. Pinilit niya ako. Pakana? Pakana na naman, Darren. Matalim na balik ni Iya. Bakit ba parang puppet ka ng lolo mo, ha? Pero wala na akong pakialam kahit pa magpakasal ka sa kung sino. Ang sa akin lang, gusto mo bang pinagmumukha mo akong tanga, ha? Hindi mo man lang masabi ng diretso. Ang galing mo rin, Darren. Talagang expert ka sa pananakit. Kalat na kasi sa buong Pilipinas ang engagement nito kay Brittany Juarez. Isa ring mula sa mayamang angkan. Kasabay daw ng pagpapakasal nila ay ang pagme-merge din ng kanilang kumpanya. Mga mayaman nga naman, iyon ang hindi mararanasan ni Iya. Iya, please, maniwala ka sa akin. Wala akong balak pakasalan si Brittany. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw ang babaeng mahal ko. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Napahagalpak ng mapait na tawa si Iya. Ang dali namang sabihin yan. Ang ganda ring pakinggan. Pero hindi na ako madaling maniwala, Darren. Hindi na. Lalo na sa'yo. Humakbang si Darren ngunit umatras si Iya. Hindi ba pwedeng pakinggan mo muna ako? Kahit sandali lang. Wala na akong dapat pakinggan. Sagot ni Iya. Sundin mo na lang ang lolo mo. Bagay naman kayo ni Brittany. Pareho kayong mayaman. Parehong mula sa prestiyosong angkan. Samantalang ako, ano ba ako para ipaglaban mo? Huwag mong sabihin yan. Mariin na sagot ni Darren na halatang nasasaktan sa sinasabi ni Iya. Kahit kailan, hindi naging tungkol sa pera o angkan ng pagmamahal ko. Ikaw lang, Iya. Ikaw lang ang pinili ko noon. At ikaw pa rin hanggang ngayon. Kahit papilit nila ako. Kahit pa buong mundo ang kalaban ko. Ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Napatitig si Iya rito at saglit na nakaramdam ng pagkirot ang puso niya. Pero mabilis niya ring pinahid ang luha bago patuluyang bumigay. Tama na, Darren. Wala na tayong dapat pang pag-usapan. Tumalikod siya at pilit na pinatatag ang sarili. Umalis ka na. Ngunit bago pa siya tuluyang makapasok ng bahay, narinig niya ulit ang boses ni Darren. Iya, please. Dito lang ako. Hindi ako aalis. Hihintayin kita. Napapikit siya ng mariin. Hindi niya ito nilingon. Sa halip ay tuluyan siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto at iniwan si Darren sa labas. Sa kabila ng lahat ng sinabi ng lalaki, mas pinili niyang huwag maniwala dahil alam niya kung papayagan niyang muli ang sarili ay baka mas masaktan pa siya kaysa dati. Ngunit lumipas ang ilang oras ay nasa loob pa rin ng bahay si Iya habang paikot-ikot sa sala. Hindi siya mapakali. Pinipilit niyang i-focus ang sarili sa ibang bagay pero lagit laging bumabalik ang isip niya sa labas kung nandoon pa rin ba si Darren o kung umalis na ito. Maya-maya, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Rinig niya ang pagtama ng patak sa bubong at ang ingay ng ulan sa kalsada. Parang may kung anong pumintig sa dibdib niya
kaya hindi niya mapigilang silipin ang bintana. Namilog ang mga mata niya nang makita ang lalaki. Nandoon pa rin si Darren. Nakayukulang at nandoon pa rin sa dating pwesto kung saan niya iniwan kanina. Hindi nga ito umalis. Diyos ko naman! Bulong niya at agad siyang kumilos. Kinuha niya ang payong sa gilid at dali-daling lumabas ng bahay. Basang-basa na si Darren pero nanatili pa rin nakatayo roon na parang wala siyang balak umalis. Ano pa bang ginagawa mo dito? Halos pasigaw niyang sabi habang binubuksan ng payong at agad siyang tinakpan. Sabi ko sa'yo umalis ka na, Darren! Dahan-dahang tumingin ng lalaki sa kanya gamit ang mga malalamlam na mga mata. Parang pagod na pagod. Hindi. Hindi ako aalis, Iya. Hindi ko kaya. At bigla itong napaluhod sa harap niya sa gitna ng buhos ng ulan. Napasinghap si Iya dahil hindi alam ang gagawin. Darren, tumayo ka nga dyan. Ano ka ba? Pero hindi gumalaw ang lalaki. Hinawakan nito ang kamay ni Iya sa desperadong paraan. Iya, pakiusap. Maniwala ka. Wala akong ibang gusto kundi ikaw. Ayoko magpakasal sa kahit sino. Ayokong sundin ang gusto ng lolo ko. Ikaw lang ang mahal ko. I'm sorry. I'm so sorry. Garalgal ang boses ni Darren. Alam kong nasaktan kita. Pero ayoko nang palampasin ulit. Kung gusto mo ngayon din, magpakasal na tayo, Iya. Please. Halos mapabitaw si Iya sa payong sa gulat. Ano ka ba? Nababaliw ka na ba, Darren? Hindi ako nababaliw. Sagot nito. Siguradong sigurado ako. Bubuhayin kita, Iya. Kayo ng mga magiging anak natin. Wala na akong pakialam sa kanila, sa pamilya ko, sa mana, sa lahat. Lagi na lang nila akong sinisira. Ayoko na. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang. At doon, hindi na napigilan ni Iya ang luha. Tumulo ito isa-isa sa pisngi niya hanggang sa hindi na niya mapigil. Masakit pero ramdam niya rin ang totoo ang bawat salitang sinasabi ng lalaki. Iya. Bulong ni Darren. Mahal na mahal kita. Kahit anong mangyari, hindi na magbabago yun. Napahawak si Iya sa pisngi nito. Hindi na alintana ang ulan at mahigpit na niyakap si Darren. Ramdam niyang init ng katawan nito sa kabila ng lamig ng ulan. Ramdam niyang tibok ng puso nito na halos sabay sa kanya. Pangako, Darren. Nanginginig ang boses niya. Pangako na hindi mo na ako iiwan, na hindi mo ako ipagpapalit sa iba. Hinawakan ni Darren ang mukha niya. Pangako, Iana. Ikaw lang. Ikaw lang ang mamahalin ko. Sa bawat araw. Sa bawat buhay ko. Nagpakalayo-layo sina Iya at Darren matapos ang pangyayaring yon. Nang magkaayos sila'y napagpasya nilang manirahan sa probinsya na malayo sa gulo ng Maynila. Naging tahimik at payapa ang buhay nila roon. Nagsimula sila mula sa umpisa, ngunit laking pasasalamat nila na hindi ito naging sobrang hirap para sa kanila. Dahil may naipon naman sila. Si Iya ay minomonitor pa rin naman ang shop kahit nasa malayo at paminsan-minsan ay bumibisita rito. Samantalang si Darren naman ay gaya ng sinabi niya ay may naipunda ritong negosyo mula sa kanyang sariling pagsisikap at naging successful ito. Wala silang balita sa mga Zamora na naiwan sa pamilya. Minsan ay tinatanong ni Iya si Darren kung ayos lang bang malayo siya sa mga magulang nito. Pero ang sinasagot ng lalaki ay hinihintay niyang oras na malaman ng mga ito ang kanilang pagkakamali. Kaya eto sila, nasa kanilang tahanan. Ngayon nagluluto si Iya nang may bigla siyang maramdaman ng mga braso na yumakap sa kaniya mula sa likuran. Mahal, ang bango mo. Mahina't malambing na boses ni Darren. Ramdam ni Iya ang init ng katawan nito. Napangiti siya at ninanamnamang sarap ng magkadikit nilang katawan. Mahal, nandyan ka na pala.
Sabi ni Iya. Oo, naayos ko na yung problema sa business ko. Buti na lang at nakauwi ako ng maaga. Madaming time para makasama ko ang aking magandang misis. Misis ka dyan? Doon rin naman pupunta yun, mahal. O sige na, doon ka na. At hintayin mo na lang na mahain to nang makakain na tayo. Ngunit hindi napigilan ni Darren na halik-halikan ng batok ni Iya na naghatid ng kakaibang kiliti sa babae. Darren, ano ba? Nang lumingon si Iya para sana suwayin si Darren, ay siya namang pagtatagpo ng kanilang labi. Napapikit si Iya nang maramdaman ang malambot na labi ni Darren. Unti-unting gumalaw ang labi ni Darren para anyayahan si Iya sa mas malalim na halik. Napakapit si Iya sa batok nito dahil parang nalalasing na siya sa halikan nila. Darren, malambing niyang bulong. Mahal kita, Iya. Sabi ni Darren nang maghiwalay ang kanilang labi. Dahan-dahan niyang nilapat ang noo niya sa noo ni Iya bago ngumiti. Mahal rin kita, Darren. Parang dun palang busog na ako. Tigil mo na yung niluluto mo, mahal. Doon na lang tayo sa kwarto. Baliw, mga kalokohan mo talaga. Naputo lang sasabihin ni Iya nang biglang marinig nila ang sunod-sunod na katok na nanggagaling sa pinto. Agad silang tumingin ni Darren sa pinto at nagtaka. Bakit may kumakatok? Wala naman tayong inaasahang bisita. Sabi ni Darren habang lumalapit. Sumunod si Iya at kuryosong lumapit din. Oo nga, sino kaya yun? Ngunit nang buksan nila ang pinto, pareho silang napahinto. Sa harap nila ay nakatayo si Don Alfredo at sa likod niya ay parehong nakatayo ang mga magulang ni Darren. What are you doing here? Gulat na sabi ni Darren. Huwag po kayong manggulo dito, Lo, Ma, Pa. I'm living peacefully. And I didn't ask any of you for your help, so hayaan niyo ko. No, anak. Wait, wala kaming balak manggulo o ano. Nandito kami para sana makausap ka. Napunta sa direksyon ni Iya ang tingin ng mama ni Darren. Kayo ni Iyana. Kilala ni Iya ang mga magulang ni Darren at ganoon rin ito sa kanya. Ang kaso ay hindi naman sila sobrang close dahil abala talaga ang mga magulang ni Darren at minsan niya lang makita ang mga ito. Hindi naman naramdaman ni Iya na ayaw siya ng mga magulang ni Darren pero hindi niya rin naramdaman na sobrang gusto siya ng mga ito. Iya, Darren, hindi namin alam na gantong mangyayari. Mahina at medyo nanginginig na sabi ni mama ni Darren habang nakatitig sa magkasintahan. Hindi namin intensyon na guluhin ang buhay niyo. Dagdag naman ng ama ni Darren. Nandito kami dahil kailangan naming humingi ng tawad. Tumingin si Darren kay Iya na parang naghihingi ng permission. Tumango si Iya kaya naman tumingin si Darren sa pamilya. Pumasok po kayo. Maupo na kayo. At dito tayo sa loob mag-usap ng maayos. Sabi ni Darren at giniyang mga ito sa kanilang sala. Hinawakan ni Darren ang kamay ni Iya at bahagyang pinisil ito. Sumunod naman ang mga Zamora sa dalawa at dahan-dahan silang umupo. Umupo rin ang magkasintahan sa kanilang harapan. Darren, alam naming nagkamali kami. Hindi namin naibigay ang suporta na karapat-dapat sa iyo, anak. Lalo na sa mga panahong kailangan mo kami. Panimula ng ina ni Darren habang nakatingin sa mata ng anak sabay buntong hininga. Alam naming nasaktan kayo noon at pati na rin ikaw, Iya. Hindi namin sinasadya. Sa halip na maging tulay ay naging hadlang kami sa pagmamahalan niyo. Dagdag ng ina ni Darren. Tumango-tango si Iya dahil alam niyang sincere naman ang paghingi ng mga ito ng tawad. Naintindihan ko po. Hindi rin naman ako galit sa inyo. Basta ang mahalaga ay maging maayos ang relasyon niyo kay Darren bilang isang pamilya. Mahina niyang sabi sabay ngumiti ng bahagya sa magulang ni Darren.
Alam naming naging matindi ang mga desisyon namin noon para sa'yo, Darren. Pero ngayon, nakikita naman namin kung gaano mo kamahal si Iya. At nakikita rin namin kung paano niya pinangangalagaan ang puso mo. Malumanay ngunit may bigat na sabi ni Don Alfredo. Lo. Darren, Iya, gusto kong humingi rin ng tawad. Sa'yo, apo ko, at kay Iya. Sa lahat ng pagkukulang ko, sa aking kasakiman. Hindi ko naisip na mas importante pala ang apo ko kesa sa business. Apo, nakikita ko na kung gaano mo siya kamahal. Pinaglaban mo siya. Mariing sabi ni Don Alfredo. Kaya tanggapin niyo sana ang aking paghingi ng tawad. Pasensya na. Lolo, thank you for understanding me now. Idol kita simula nung bata pa ako. I'm sorry that our relationship became like this. Sana'y bumalik muli tayo sa dati. Dahan-dahang tumayo si Don Alfredo at tinapik ang balikat ng apo. My boy, Darren. You will always be my little boy, apo. Patawarin mo si Lolo. Ngayon ay hangad ko na lamang ang kasiyahan niyo ni Iya. Iya, muli ay pasensya na. Sabi ni Don Alfredo, sabay tingin sa kanya. Tanggap ko na rin pong paghingi niyo ng tawad. Nahihiyang sambit ni Iya. Oo nga pala. Gusto ko rin kayong anyayahan na bumalik sa Maynila. Darren, you can take over the company now. Lo, it's okay. Ang kumpanyang naging dahilan kaya medyo naging malabong relasyon natin. Kaya ayoko po. No, this time I don't have conditions. It's all yours, apo. Para rin sa kinabukasan niyo ni Iya. Alam kong mapapatakbo mo ito ng maayos. Iya, welcome ka na rin sa pamilya Zamora. Excited na rin kami sa magiging kasal ninyo. At syempre, sa magiging apo namin balang araw. Malumanay na sabi ng matanda. Nagtawanan pang mga magulang ni Darren at tinanguan ang sinabi ng matandang Zamora. Nagtagal pa ang kwentuhan nila at makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na rin ang mga ito dahil luluwas pa ng Maynila. Sinabi nilang hihintay na lamang daw nila ang pagbabalik ng mga ito sa Maynila. Nang makalisay sabay na napabuntong hininga si Darren at Iya bago initian ang isa't isa. Are you okay with it, mahal? Biglang tanong ni Darren. Na bumalik tayo sa Manila? Tumango si Iya. Oo naman. Doon naman talagang buhay natin. At alam ko namang gusto mo ring pamahalaan ang kumpanya niyo. So okay lang. Susuportahan kita, mahal. Dahan-dahang tinulong ni Darren si Iya sa kaniyang mga bisig. Salamat, mahal. Salamat dahil hindi mo ko sinukuan. Dumating na nga ang araw na matagal nang hinihintay ni Iyana. Ang araw ng kaniyang kasal kay Darren. Naging maayos ang lahat sa pagitan niya at ng pamilya ni Darren at hindi na nag-atubili ang lalaki na mag-propose sa kaniya na agad niya namang sinagot ng yes. Magpapakipot pa ba siya? Kaya ngayon, eto siya at kabang-kaba sa mangyayari sa araw na ito. Kahit ilang beses niyang pinaghandaan ang araw na ito, tila iba pa rin ang pakiramdam kapag narito na siya sa mismong araw ng kasal. Hingang malalim, Iya. Kaya mo to. Mahinang bulong niya sa sarili habang nakatayo sa harap ng salamin at inaayos ang kaniyang puting gown. Kakatapos niya lang make-upan. Kahit siya'y namamangha sa itsura niya ngayon, parang may magic ang mga nag-ayos sa kanya. Hindi naman nagbagong itsura niya na tipong hindi mo na siya makikilala. Ngunit na-enhance lang ang natural niyang ganda. Ang ganda-ganda naman ng bride na to. Biglang narinig niyang familiar na tinig. Lumingon siya at nakita si Marife, ang kaniyang maid of honor, na may dalang maliit na basket ng bulaklak at ngiti sa labi. Kasama rin ni Marife ang junakis nito na nagbigay rin ng maliit na pagngiti kay Iya. Sobrang cute nito. Marife!
Ang saya ko na nandito ka na. Salubong ni Iya habang niyayakap ang kaibigan. Akala ko hindi ka na makakaabot eh. Sakto ngayong araw kasi ang flight nito pauwi dito sa Pilipinas at talagang umuwi lang ito para sa kasal ng kaibigan. Pwede ba yon? Ako mawawala dito? Ako kaya ang witness niyang harutan yun Papi Darren simula pa nung college. Sagot ni Marife habang inaayos ang buhok ni Iya. At syempre, gusto kong masaksiyan ng BFF ko na lalagay na sa tahimik. I'm so proud of you. Tumingin si Iya sa anak ni Marife na karga nito at napangiti. Ang cute-cute naman ng baby na to. Diba? Kaya tara na para maikasal ka na para mamaya ikaw naman ang gumawa ng baby niyo. Biro pa ni Marife. Fe! Inayos na ang mga huling detalye ng kaniyang suot tulad ng kaniyang veil at gown bago sila umalis. Para ka namang natatay dyan, Iya. Bakit sobrang pilit ng ngiti? Sabi ni Marife. Napabuntong hininga si Iya. Kinakabahan ako Paano kung matisod ako ron? Kung may magawa akong kagagahan? Ang yayaman pa naman ng mga nandun. Ayoko namang ipahiya si Darren. Huwag mo ang isipin yun. Naku, hindi naman silang pakakasalan ni Darren. Ikaw, Iya. Kaya kumalma ka dyan. Pwedeng-pwede na ngang pang first lady ng Zamora firm ang aura mo Tumango si Iya at natatawa sa sinabi ni Marife. Kahit papaano naman ay gumaan ang pakiramdam niya. Pagdating sa simbahan ay lumabas na ang puso ni Iya sa kaba. Hindi siya makapaniwala na nandito na sila. Ang mismong araw na pinaghandaan nila ng matagal. Inlalalayan siya ng mga staff na bumaba sa bridal car tapos ay pinapwesto siya sa may entrance. Unti-unti bumukas ang pinto ng simbahan at nagsimulang tumugtog ang isang magandang musika. Habang papasok siya sa entrance, nakita niya ang bawat mukha na nakatingin sa kanya. Ang kaniyang mga magulang. Ang mga magulang ni Darren at syempre, si Don Alfredo na masayang nakatingin sa kanya. Nagsimula na siyang maglakad. Dahan-dahan lamang habang ang mga mata niya ay nakapako sa kanyang groom. Ang kaniyang puso'y literal na kumislot dahil sa tindi ng damdaming nararamdaman. Nakangiti si Darren sa kanya ngunit nagluluha ang mga mata nito kaya hindi tuloy maiwasang maiyak rin ni Iya. Wow! Ang gwapo mo, Darren. Bulong niya sa sarili. Nabasa yata ni Darren ang galaw ng kaniyang bibig. Kaya naman sumagot ito ng, "Ang ganda mo, mahal." Naglakad siya papunta kay Darren. Biglang napatingin siya sa mga magulang niya na nakaalalay sa kanya. Ito ang mga taong sumusuporta lang sa kaniyang mga desisyon sa buhay at pinagkakatiwalaan siya. Sila ni Darren. Ma, pa, salamat sa lahat. Mahinang bulong niya at nakaramdam siya ng kaunting kapanatagan. Ngumiti lang ang mga magulang niya at pinisil ang kaniyang kamay. Paglapit niya sa may altar, naabot na niya ang pwesto ni Darren. Bago siya humarap sa kanya, lumingon siya at nagmano kay Don Alfredo na nasa gilid ni Darren. Don Alfredo. Mahina niyang simula habang inilalahad ang kamay. Ngumiti si Don Alfredo at inaas ang kamay para makapagmano si Iya. Lolo na lang. Apo. Napangiti si Iya. Ang kaninang kaba ay unti-unting napalitan ng kasiyahan. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mas malaki dahil ramdam niyang init ng suporta sa paligid. Si Darren na matyagang nakatingin sa kanya ay inaabot ang kaniyang kamay para gabayan si Iya sa altar. Mahal ko, halika. Mahinang sabi niya. Masayang ibinigay ni Iya ang kaniyang kamay, kaya naman pinagsiklop yun ni Darren bago sila pumesto sa gitna ng altar. Nang sila'y nakapwesto na nasa altar, nagsimula ang pari sa kaniyang pagbati. Matapos ang seremonya, naghalikan sila sa harap ng altar at sabay na nagpalakpakan ang mga bisita. May ilan pa na naluluha na makasaksi ng ganitong pagmamahalan. Pagkatapos ng seremonya, habang lumalabas sila ng simbahan, sinalubong sila ng mga bulaklak na hinahagis ng mga bisita
at tugtog ng masiglang musika. Magkahawak ang kamay ni Ian at Darren habang nginingitian ng mga tao. Ilang buwan matapos ang kasal, nagpasya sina Ian at Darren na mag-honeymoon sa Italy. Dream country kasi nilang puntahan yon at pinag-uusapan na nila simula ng mga kolehiyo pa lamang sila. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Akala ni Iya hindi niya na mapupuntahan ng lugar na ito, lalo na noong maghiwalay sila. Pero makalipas ang ilang taon, ay napuntahan niya ito kasama pa rin ng taong nakasama niyang mangarap. Wala nang ibang hihilingin pa si Iya ng mga panahong yon. Wala nang pagsisidla ng saya niya. Nilibot nila ang Italy at talagang in-enjoy ang oras na magkasama silang dalawa. Nang makauwi sa Pilipinas matapos ang ilang linggong pananatili roon, ay may kakaibang nararamdaman si Iya sa kanyang katawan. Sobrang sela niya at emosyonal siya ngayon. May idea siya kung ano ito, pero hindi siya sigurado. At nang magluto si Darren ng adobo na may itlog na paborito niya, ay halos masuka siya nang maamoy niya pa lamang ito. Buti na lang ay wala na si Darren noon at pumasok na sa trabaho kaya hindi niya nalaman ang nangyari. Ayaw niya namang masaktan ng asawa at baka akalain pang hindi niya na-appreciate ang effort nito para sa kanya. Nagpasya si Iana na bumili ng pregnancy test. Bumalik siya sa kanilang bahay at tahimik na pumunta sa banyo. Habang hawak ang test ay huminga siya ng malalim. Okay, Iana. Kahit anong resulta, kailangan maging grateful ka pa rin. Bulong niya sa sarili. Ilang minuto ang lumipas at lumabas ang resulta na 2 linya. Positibo. Hindi makapaniwala si Iana. Tumayo siya habang hawak ang test at hindi mapigilang humagikik. Oh my God! Oh my God! Baby! May baby sa tiyan ko! Bulong niya habang hinihimas ang tiyan na wala pa namang umbok. Naisip niyang maghanda ng sorpresa para naman memorable ang moment na ito para sa kanila. At doon ay may biglang pumasok sa isip niya. Napangiti na lang siya sa naisip. Darren, pwedeng makausap ka sandali? Tanong ni Iana sa seryosong boses. Darren? Why Darren lang mahal? I am mahal, right? Nakangusong sabi ni Darren. Sobrang cute nito pero pinigilan ni Iya ang sarili at pinanindigan ang pagiging seryoso. Nagpunta sila sa kwarto at inabot ni Iana kay Darren ang isang maliit na box na maingat niyang binalot. What is this? Open mo na. Sabay tawa ni Iya. Nagtaka naman si Darren sa biglang pagbabago ng mood ng asawa. Ngunit sinunod pa nito ang utos niya. Binuksan niya ang box at nanlaki ang kaniyang mga mata. Sa loob, may brief na katulad ng brief ni Darren na nawala kuno. Ang kaso lang ay ang pagkakaibay hindi na picture ni Iyang nandoon kundi ay may nakasulat na soon to be daddy. Wait. Ano ito? Iya, anong... Parang nag-malfunction si Darren. Huminto siya sandali at muling binasang nakasulat. Soon to be daddy? Tumawa si Iana sabay yakap sa kanya. Surprise, mahal. Yes, soon to be daddy ka na. Palitan na natin yung brief mo na dahilan kung bakit tayo muling nagpinagtagpo. Hinawakan ni Darren ang mukha ni Iana at tiningnan siya sa mata. Iya, totoo ba ito? Wala akong masabi. Iya, ikaw, tayo, we're going to be parents. Yap, tayo. Sagot ni Iana sabay halik sa kanyang asawa. Niyakap ng mahigpit ni Darren si Iana. Sobrang saya niya. Ngunit nang mahalatang naiipit na si Iya, ay agad siyang napalayo. I'm sorry, mahal. Excited lang. It's okay, mahal. So, are you ready to be a daddy? Tanong ni Iya. Oo naman.
Doon pa lang ay ikaw lang naman ang gusto kong makasamang bumuo ng pamilya. Imagine a little Iyana. Sobrang excited ko na. Or a little Darren. Natatawang sabi ni Iya. Or a basketball team. Biro pa ni Darren. Baliw, ikaw bang iire? Kinulong ni Darren si Iya sa kaniyang mga bisig at hinalikan ito sa pisngi. I am just joking, mahal. Kung anong ibibigay ng Panginoon at kung ilan ang gusto mo, I am contented. As long as you're with me. You're the greatest blessing I have in this life, Iya. And our baby. Pinatakan niya ng masuyong halik sa labi ang asawa at nang maghiwalay ang kanilang mga labi ay kapwa silang napangiti. Kagaya ni Iyana ay natatakot tayong magmahal muli dahil minsan na tayong nasaktan. Ngunit may kagandahan sa muling pagbukas ng puso para sa taong akala natin ay hindi na natin muling makakasama. Ang pag-ibig sa ikalawang pagkakataon, lalo na sa taong minsang nakasakit sa iyo, ay hindi tanda ng kahinaan kundi lakas. Ipinapakita nito na kaya mong patawarin at magtiwala muli, na kaya mong palayain ang bigat ng nakaraan at yakapin ng bagong simula. Ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng perpektong kapareha o walang sakit na nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtanggap, pagpapatawad at pag-unawa. Kapag pinili mo ang mga bagay na ito, ay pinipili mo rin ang kapayapaan sa iyong puso. Ang pagpapatawad sa mga nakasakit sa atin ay hindi lang para sa kanila, kundi para rin ito sa atin. Wakas. Magandang hapon po sa inyong lahat at shoutout muna tayo. Hi po Miss Siren, pa-shoutout naman po, Alden May from Davao City. Hi Miss Siren, thanks sa mga magagandang kwento. Stress reliever ko na pong pakikinig habang nagtatrabaho. OFW po from UAE, coming from Beauty Rose. Hello Miss Siren, always listening, and abangers here from 2023. Listening from Hong Kong, coming from Virgilin Sobrepena. Hi Miss Siren, thanks sa magagandang story mo at saka napakaganda rin ang boses mo. I'm watching and listening from Canada, coming from Rodrigo Oroa. Nagsanib puwersa na naman ang pinakamahusay at paborito kong narrator at writer. Sabog na naman ang eardrums ko nito. Basta tatak writer ko at narrator Miss Siren, bongga talaga yan. Pa-shoutout po avid listener Susan OFW from Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. More power to your tandem and to your channel Tales of Siren. Pa-shoutout po Miss Siren, salamat. Melanie Cervantes OFW from Hong Kong, God bless. Shoutout sa iyo Ma'am Melanie. Hello po Miss Siren, what a beautiful day sa mga katulad kong taga-subaybay. Shoutout po sa lahat sa mga taga Oriental Mindoro. Hi and hello sa Genteroy family and Gonzales and Gonzalvo family. See you soon taga Oriental Mindoro mula dito sa Rome, Italy. Coming from Emilia Gonzalvo. Pa-shoutout din po always listening from Riyadh. OFW kasambahay po. Coming from Ma'am Lynn Forteza. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.